Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ang isa sa pinakamahirap na ibigay, lalo na kung ang sugat ay nagmula sa taong minsan mong minahal ng buong buo. Ngunit paano kung ang kapatawaran na iyon ang tanging susi para muling mabuo? Hindi lang ang iyong puso, kundi ang buong mundo mo. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Para kay Dr. Liwayway Alcantara, ang paraiso ay may tunog. Ito ang halakhak ng kanyang panganay na si Sinag, 8 taong gulang, habang buong lakas nitong tinutulak ang duyan kung nasaan ang kambal na sinatala at ulan. Ito ang masayang sigaw ng bunso niyang si Hiraya, 4 na taong gulang, sa tuwing matagumpay nitong napapalipad ang kanyang maliit na saranggola sa mahinahong hangin ng Baryo Amihan. Sa simpleng parke na iyon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, natagpuan ni Liwayway ang kapayapaan na 8 taon niyang pinaghirapang buuin. Bawat tawa ng kanyang mga anak ay musika sa kanyang pandinig, isang matamis na himig na bumubura sa lahat ng pait ng kahapon. Mula sa kanyang kinauupuan sa isang bench na gawa sa kahoy, pinapanood niya ang 4 na bituin ng kanyang buhay, ang 4 na rason kung bakit siya bumabangon sa umaga at lumalaban sa bawat hamon ng buhay. Maingat lang, Sinag, paalala niya. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngiting totoo, ngiting nagmula sa isang pusong kontento. Siya lang mag-isa ang nagtaguyod sa kanila. Bawat galon ng gatas, bawat uniforme, bawat gamot sa kanilang paglaki, lahat ay pinagsumikapan niya. Iniwan niya ang pangarap na maging isang bigating siruhano sa Maynila para maging isang simpleng general physician sa maliit na health center ng baryo. At kailanman ay hindi niya iyon pinagsisihan. Dahil ang kapalit ay ang paraisong ito, isang mundong payapa at malayo sa anumang kasinungalingan. Ngunit ang kapayapaan, gaano man katibay ang pagkakayari, ay marupok pa rin pala. Nagsimula ito sa isang ugong, isang tunog ng makina na hindi pamilyar, masyadong malakas at arogante para sa katahimikan ng Baryo Amihan. Kasunod nito, isang makintab at itim na luxury car ang marahang pumasok sa gilid ng parke. Ang itsura nito ay parang isang dayuhan sa simpleng tanawin. Agad na napakunot ang noo ni Liwayway. Sino naman ang bibisita sa kanilang lugar na may ganitong sasakyan? Huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto sa driver's side. At mula roon, isang multo mula sa kanyang nakaraan ang lumabas, nakasuot ng isang mamahaling suit na tila ba walang gusot. 8 taon na ang lumipas, hindi nagbago ang tindig nito. Ang matikas na postura, ang matalim na mga mata, at ang mukhang minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Bughaw de Leon. Sa isang iglap, ang paraiso ni Liwayway ay gumuho. Ang hangin ay tila naging mabigat, at ang masayang himig ng tawanan ng kanyang mga anak ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-aungaw sa kanyang tainga. Isang ritmo ng takot, ng gulat at ng galit na 8 taon niyang sinubukang ibaon. Nakita siya ni Bughaw. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagsinta, ay puno ngayon ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Nagsimula itong maglakad palapit sa kanila. Bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Liwayway. Sinag, tala, ulan, Hiraya, halina kayo rito mga anak. Mabilis at nanginginig ang boses na utos ni Liwayway. Agad na tumakbo palapit sa kanya ang mga bata. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Naramdaman nila ang biglaang pagbabago sa kanilang ina. Agad na itinago ni Liwayway ang mga anak sa kanyang likuran, ang kanyang katawan
ay nagsilbing panangga mula sa lalaking papalapit. "Liway," sabi ni Bughaw. Ang kanyang boses ay malalim at pamilyar. Isang tunog na nagdulot ng libu-libong alaala. Mga alaalang masaya at isang alaalang napakasakit. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig na tanong ni Liwayway. Bawat salita ay may diin. "Paano mo kami nahanap?" Huminto si Bughaw ilang talampakan mula sa kanila. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa galit na mukha ni Liwayway patungo sa apat na pares ng mga matang kuryosong nakatingin sa kanya mula sa likod ng kanilang ina. Nakita ni Liwayway ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Isang panandaliang pagkabigla. "Hindi na mahalaga kung paano," sagot ni Bughaw. Ibinalik ang tingin kay Liwayway. "8 taon, Liway. 8 taon kitang hinanap." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. "Hinanap? Para ano? Para tapusin ang sinimulan mo?" "Huwag kang mag-alala, Bughaw. Matagal mo nang nagawa yon." Bumuntong hininga si Bughaw at sa isang kilos na hindi inaasahan ni Liwayway, dahan-dahan itong lumuhod sa damuhan. Mula sa bulsa ng kanyang coat, may kinuha itong isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at tumambad ang isang dambuhalang diamanteng singsing na kumislap sa ilalim ng sikat ng araw. Napanganga si Liwayway, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Pakasalan mo ako, Liway," sabi ni Bughaw. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na para kay Liwayway ay isang insulto. "Ibibigay ko sa'yo at sa mga bata ang lahat. Lahat ng hindi ko naibigay noon, buuin natin ulit ang pamilya natin." Ang kanyang mga salita ay tumusok sa puso ni Liwayway na parang mga bubog. Pamilya? Ang pamilyang siya lang mag-isa ang bumuo mula sa mga pirasong iniwan ni Bughaw. Ang galit na kanyang pinigilan ay sumabog. Gamit ang nanginginig na kamay, itinulak niya palayo ang kamay ni Bughaw na may hawak na singsing. "Lahat ng kailangan ko, ako na ang nagbigay sa sarili ko at sa mga anak ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng hinanakit na naipon sa loob ng 8 taon. "Hindi namin kailangan ng pera mo. Hindi ka namin kailangan." Tumingin siya sa mga mata nito. Mga matang puno ng pagkalito at sakit. Ngunit wala na siyang pakialam. "Umalis ka na sa buhay namin." Ang pag-uwi mula sa parke ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang masayang sigawan ng mga bata kanina ay napalitan ng mga nagtatanong na tingin. Kahit sa kanilang murang edad, naramdaman nila ang biglaang paglamig ng hangin sa paligid ng kanilang ina. Mahigpit ang hawak ni Liwayway sa kamay ng kambal, habang si Sinag naman ay nakaakbay sa kanya. Tila ba nais siyang protektahan. "Mama, sino po yung lalaki kanina?" Inosenteng tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay bilugan at puno ng kuryosidad. Pumilit ng isang maliit na ngiti si Liwayway. "Wala yon, anak. Isang lumang kakilala lang ni Mama." Isang kasinungalingan. Hindi siya isang simpleng kakilala. Siya ang simula at ang naging katapusan ng mundo niya noon. At ngayon, nagbabalik siya para guluhin ang bagong mundong buong hirap niyang itinayo. Pagdating sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay, sinubukan ni Liwayway na ibalik ang lahat sa normal. Naghanda siya ng hapunan, tinulungan sila sa kanilang mga takdang aralin, at binasahan sila ng kwento bago matulog. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at mahinahong boses ay isang nagngangalit na bagyo. Ang imahe ni Bughaw na nakaluhod, ang kislap ng diamante, ang mga salitang binitiwan nito, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nang mahimbing na ang tulog ng apat niyang anghel, isa-isa niya silang hinalikan sa noo. Si Hiraya na mahimbing ang tulog, ang kambal na magkayakap, at si Sinag, ang kanyang panganay, ang kanyang munting tagapagtanggol sa pagtingin sa payapa nilang mga mukha.
Lalong tumibay ang pader na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso. Lumabas siya sa balkonahe, dala ang kanyang telepono. Kailangan niyang ilabas ang bigat sa kanyang dibdib. Idinayal niya ang numero ng kanyang matalik na kaibigan at kapwa-doktora, si Elena. "Oh, napatawag ka? Akala ko, tulog na ang mga alaga mo." Masayang bati ni Elena sa kabilang linya. "Gising pa ang diwa ko, El. Hindi ako mapakali." Sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay pagod. "Bakit? May problema ba?" Huminga ng malalim si Liwayway. Nagbalik na siya, El. Isang sandaling katahimikan. Alam ni Elena kung sino ang tinutukoy niya. Si Bughaw? Oo, nagpakita siya sa parke kanina. May daladalang singsing at nagpropose na parang walang nangyari. Na parang hindi niya ako iniwan 8 taon na ang nakakaraan na wasak na wasak. Ang pait sa kanyang boses ay hindi maitatago. "Anong ginawa mo?" "Ang dapat kong gawin. Ipinagtabuyan ko siya. Sinabi ko sa kanyang hindi namin siya kailangan." Maring sabi ni Liwayway. "Tama naman, di ba? Nabuhay kami nang wala siya. Masaya kami. Tahimik ang buhay namin." "Tama yan, Liway. Huwag mo siyang hahayaang guluhin ulit kayo." Suporta ni Elena. Matapos ang tawag, nakaramdam si Liwayway ng bahagyang gumaan ang pakiramdam. Tama. Kaya niya ito. Napagdaanan na niya ang pinakamasakit. Hindi na siya muling magpapatalo sa multo ng kahapon. Kinabukasan, sinikap ni Liwayway na maging isang normal na araw. Linggo, walang pasok sa health center at walang pasok ang mga bata. Pagkatapos ng almusal, masaya silang naglaro sa kanilang bakuran. Ang halakhakan ni Sinag habang hinahabol ang kanyang mga kapatid ay tila gamot na humihilom sa mga sariwang sugat na dala ng kahapon. Ngumiti si Liwayway. Ito ang mahalaga. Ang pamilya niya. Ang kapayapaan nila. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. "Mama, tingnan mo. Mas mataas na ang talon ko." Sigaw ni Sinag mula sa di kalayuan. Tumingin si Liwayway at ngumiti. "Mag-iingat ka, anak." Tumalon nga si Sinag. Ngunit sa kanyang paglapag, hindi na ito muling nakatayo. Bigla itong natumba. Ang kanyang mukha ay naging maputla na parang papel at nawalan ito ng malay. "Sinag!" Ang sigaw ni Liwayway ay puno ng panik. Mabilis siyang tumakbo palapit sa kanyang anak. Ang mundo niya ay biglang huminto. Binuhat niya ang walang malay na katawan ni Sinag. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Dinala niya ito sa maliit niyang klinika na katabi lang ng kanilang bahay. Sa isang iglap, ang mapagmahal na ina ay naging si Dr. Alcantara. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Kinuha niya ang vitals ng anak. Normal ang tibok ng puso, normal ang paghinga. Pero ang pamumutla nito ay hindi normal. At ang mga pasa sa braso at binti nito na inakala niyang dahil lang sa pagiging malikot. Bigla itong nagkaroon ng ibang kahulugan. Nang magkamalay si Sinag, makalipas ang ilang minuto, mahina ito at tila pagod na pagod. Habang pinapainom niya ito ng tubig, ang isip ni Liwayway ay tumatakbo na. Bilang isang doktor, alam niya ang mga posibleng sanhi. Ngunit bilang isang ina, tinatanggihan ng puso niya ang lahat ng iyon. Kukuha lang si mama ng kaunting dugo, okay? Para malaman natin kung bakit ka napagod. Sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Tumangulang si Sinag. Nanginginig ang kamay ni Liwayway habang inihahanda ang hiringgilya. Matapos makuha ang sample, agad niya itong dinala sa luma, ngunit functional niyang microscope. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Nang sa wakas ay masilip niya ang resulta sa ilalim ng lente. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang nakita niya ay hindi isang simpleng kaso ng anemia. Ang bilang ng pula at puting selula ng dugo, ang itsura ng mga platelets, lahat ito ay sumisigaw ng isang bagay na mas malala.
Isang bagay na kinatatakutan ng bawat doktor at ng bawat magulang. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang resulta sa kanyang harapan ay isang hatol. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ito isang ordinaryong sakit. Ang biyahe papuntang Maynila ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga imahe para kay Liwayway. Ang mga puno sa gilid ng daan, ang mga bahay na nadadaanan, ang papalubog na araw, lahat ay tila walang kulay, walang buhay. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ng natutulog niyang anak sa passenger seat. Ang pamumutla nito ay lalong nakikita sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Ang tatlo pa niyang anak ay pansamantala niyang ipinagbilin sa kaibigang si Elena na may mabigat na puso ngunit puno ng pag-unawa. Bawat kilometrong tinatakbo ng kanyang lumang kotse papalapit sa Pag-asa Medical Center ay 1 kilometro papalapit sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. Bilang isang doktor, may hinala na siya. Isang malagim na hinala na nagpapalamig sa kanyang buong pagkatao. Ngunit bilang isang ina, umaasa siya, nagdarasal siya na sana ay mali siya. Sa emergency room ang bawat tunog, ang pag-beep ng mga makina, ang pagtakbo ng mga nurse, ang mahinang pag-iyak mula sa ibang kubol ay tila mga pako na lalong bumaon sa kanyang dibdib. Habang si Sinag ay isinasa ilalim sa sunod-sunod na pagsusuri, naiwan si Liwayway sa waiting area, isang lugar na pamilyar sa kanya bilang doktor. Ngunit ngayon, bilang isang ina, ito ang pinakamalamig at pinakamalungkot na lugar sa mundo. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Bawat pagbukas ng pinto ng emergency room, tumatalo ng kanyang puso, umaasa at natatakot sa kung anong balita ang darating. Sa wakas, isang matandang doktor na may mabait na muka ang lumapit sa kanya. Si Dr. Manuel Reyes, isa sa mga pinakamagaling na hematologist sa bansa at dating propesor ni Liwayway sa med school. Liwayway Hija, malumanay na sabi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Maari ba tayong mag-usap sa opisina ko? Alam na ni Liwayway, ang isang paanyaya sa opisina ay hindi kailanman nangangahulugan ng magandang balita. Sa loob ng tahimik na opisina ni Dr. Reyes, habang nakaupo sa isang upuang katad na tila lumalamon sa kanya, narinig ni Liwayway ang mga salitang kinatatakutan niya. Severe aplastic anemia. Ang tatlong salitang iyon ay parang isang hatol. Isang sentensya ng kamatayan. Ang kanyang utak bilang doktor ay agad na nagproseso ng impormasyon. Ang bone marrow ng kanyang anak ay hindi na gumagawa ng sapat na blood cells, ngunit ang kanyang puso bilang ina ay tumangging maniwala. Ang bone marrow niya ay nag-fail. Paliwanag ni Dr. Reyes, maingat sa bawat salita. Ang katawan niya ay hindi kayang lumaban sa impeksyon, hindi kayang magdala ng oxygen. Kailangan natin siyang salinan ng dugo palagi. Ngunit ito ay pansamantalang lunas lamang. Ano po ang permanenteng solusyon, Doc? Tanong ni Liwayway. Ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Tumingin sa kanya si Dr. Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikiramay. Ang tanging pag-asa niya, Liwayway, ay isang bone marrow transplant. Tumango si Liwayway, pilit na pinatatag ang sarili. Okay po, itest niyo po ako, agad-agad. Isang malungkot nangiti ang gumuhit sa labi ng matandang doktor. Ginawa na namin. Habang kinukuhanan namin siya ng dugo kanina, hindi ka compatible, Hija. Masyadong maliit ang tsansa para sa isang magulang. Gumuho ang mundo ni Liwayway sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ang mga kapatid niya? Masyado pa silang bata para sa procedure at kahit pa, ang tsansa ay 1 lang sa 4.
Malungkot na sagot ni Dr. Reyes. Ang pinakamaganang pagkakataon ay mula sa isang full sibling. Ngunit kung wala, kailangan nating hanapin sa National Registry isang prosesong maaaring tumagal at walang kasiguraduhan. Sa puntong yon, tuluyan nang bumigay ang pader na itinayo ni Liwayway. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Humagulgol siya, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang inang nakikita ang buhay ng kanyang anak na dahan-dahang nawawala. Wala na po bang ibang paraan? Hikbi niya. Hinawakan ni Dr. Reyes ang kanyang balikat. Meron pa, Liwayway. Ang pinakamataas na tsansa ng compatibility, bukod sa kapatid, ay nagmumula sa ama ng bata. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang pag-iyak ay naputol. Ang kanyang isip ay nablangko. Sa gitna ng kanyang kalungkutan at desperasyon, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na kinamumuhian niya, isang pangalan na isinumpa niyang hindi na muling babanggitin. Bughaw. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang lalaking tumalikod sa kanya noong panahong pinakakailangan niya ito. Ang multo ng kanyang kahapon. Siya pala ang tanging pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang mapait at walang tunog na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Ibinigay nito sa kanya ang pinakamasakit na kabalintunaan. Para mailigtas ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, kailangan niyang lunukin ang kanyang pride, ang kanyang galit, at ang lahat ng sakit na naipon sa 8 taon at humingi ng tulong sa taong pinagmulan ng lahat ng iyon. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na sulok ng kapilya ng ospital, matapos niyang masilip si Sinag na natutulog ng mahimbing sa pediatric ward, kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang lumang contact list, isang listahang halos hindi na niya ginagalaw. At doon, sa ilalim ng letrang B, naroon pa rin ang pangalan. Isang pangalang hindi niya magawang burahin, na para bang isang bahagi niya ang alam na darating ang araw na ito. Bughaw de Leon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinititigan ang numero. Ang bawat numero ay tila isang paalala ng kanilang nakaraan. Ang isip niya ay sumisigaw ng huwag. Ngunit ang puso ng isang ina ay nagsusumamo ng kailangan. Sa huli, nanaig ang puso. Ang bawat segundo na lumilipas habang nakatitig si Liwayway sa pangalan ni Bughaw sa kanyang telepono ay isang anyo ng pagpapahirap sa sarili. Ang pride niya, ang galit niya, ang 8 taon ng paninindigan, lahat ay sumisigaw na huwag niyang gawin ito. Ngunit ang imahe ni Sinag na mahimbing na natutulog sa pediatric ward na walang kamalay-malay sa bombang nakaamba sa kanyang munting buhay, ang nagbigay sa kanya ng lakas. O marahil, ng desperasyon. Pinindot niya ang call button bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Ang bawat pagring sa kabilang linya ay parang dagundong sa kanyang dibdib. 1, 2, 3. Sa bawat pagring gusto na niyang ibaba, gusto niyang tumakbo. Ngunit nanatili siyang nakaupo sa malamig na upuan sa labas ng kapilya ng ospital, ang kanyang mga daliri ay nanlalamig. Hello? Ang boses. Ang boses na yon. Kahit sa telepono, parehong-pareho pa rin. Malalim, makapangyarihan. At para sa kanya, puno ng mga alaala ng kasinungalingan. Nanuyo ang lalamunan ni Liwayway. Bughaw, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Sinanay na parang sa isang doktor na nakikipag-usap sa isang estranghero. Liway? Liwayway, ikaw ba yan? Halata ang gulat sa boses nito. Hindi niya pinansin ang tanong. Kailangan kong pumunta ka sa Pag-asa Medical Center. Ngayon din. Ano? Bakit? Anong nangyari? Maayos ka lang ba? Ang mga bata. May kailangan kang gawin. Putol niya sa mga tanong nito. Ayaw niyang marinig ang pag-aalala
sa boses na yon. Isang test para sa anak natin. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan. Narinig niya ang malalim na paghinga nito sa kabilang linya. Ang mga salitang anak natin ay nanatiling nakabitin sa ere. Isang katotohanang matagal na nitong alam, ngunit ngayon lang niya mismo binitiwan. Papunta na ako. Iyon lang. At pagkatapos ay ibinaba na niya ang tawag. Napasandal si Liwayway sa pader, nanginginig. Nagawa na niya. Ipinagkanulo na niya ang kanyang sariling paninindigan. Ngunit para kay Sinag, gagawin niya ang lahat. Kahit pa ang kaharapin muli ang demonyo ng kanyang nakaraan. Sa loob ng isang marangyang boardroom sa tuktok ng De Leon Tower, ang boses ni Bughaw de Leon ay batas. The final projections for the Mindanao Expansion Project are unacceptable. I want a revised proposal on my desk by tomorrow morning. Are we clear? Ang mga ehekutibo sa paligid ng malaking lamesa na gawa sa mahogany ay sabay-sabay na tumango. Ang takot at respeto ay bakas sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng bilyon-bilyong pisong usapan, biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang pamilyar na himig, isang lumang kanta na hindi na niya pinalitan sa loob ng 8 taon. Isang tingin sa screen at ang buong mundo ni Bughaw ay huminto. Liwayway Alcantara, hindi siya makapaniwala. Matapos ang eksena sa parke, inasahan niyang hindi na niya muling makikita ang pangalan na yon sa kanyang telepono. Agad siyang tumayo na ikinagulat ng lahat. "Excuse me?" sabi niya at mabilis na lumabas patungo sa kanyang opisina. Sinagot niya ang tawag sa huling pagring. "Hello? Bughaw." Ang boses niya, malamig, malayo, ngunit siya pa rin iyon. Ang boses na bumubuo at sumisira sa kanyang mundo. At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. May kailangan kang gawin. Isang test para sa anak natin. Anak natin. Inamin niya. Sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa mga labi nito ang pag-amin. At may problema. Isang malaking problema para tawagan siya nito sa kabila ng galit nito. "Papunta na ako." Sagot niya. At bago pa man siya makapagtanong, pinatay na nito ang linya. "Cancel all my meetings for the rest of the day." Utos niya sa kanyang sekretarya habang mabilis na isinusuot ang kanyang coat. "Pero sir, ang meeting niyo po with the foreign investors." "I said cancel them." Sigaw niya, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Walang meeting, walang pangkontrata, walang bilyong piso ang mas mahalaga kaysa sa tawag na yon. Habang paalis ang kanyang sasakyan mula sa gusali, ang puso ni Bughaw ay puno ng kaba at isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Pagdating niya sa Pag-asa Medical Center, nakita niya si Liwayway na naghihintay sa lobby. Nakatayo ito roon, payat, pagod. Ngunit ang tapang sa kanyang mga mata ay hindi pa rin kumukupas. Walang bati, walang ngiti. Tanging isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. "Sumunod ka sa akin," sabi lang nito. At nagsimulang maglakad. Dinala siya nito sa isang silid, kung saan ipinaliwanag ng isang doktor ang tungkol sa aplastic anemia at ang pangangailangan para sa isang bone marrow transplant. Lahat ay parang isang masamang panaginip. Pagkatapos, dinala siya ni Liwayway sa harap ng isang salamin ng bintana na nakatanaw sa isang silid sa ospital. Sa loob, nakahiga sa isang kama ang isang batang lalaki. Maputla, may nakakabit na kung ano-ano sa kanyang braso. Ngunit kahit sa kanyang pagtulog, nakikita ni Bughaw ang kanyang sarili. Ang hugis ng kanyang ilong, ang kanyang mga kilay. Siya si Sinag, basag ni Liwayway sa katahimikan. Ang boses nito ay mahina. "Panganay ko, panganay natin." Sa sandaling iyon, ang CEO na si Bughaw de Leon ay nawala. Ang natira ay isang ama na nakatingin sa kanyang may sakit na anak sa unang pagkakataon. Isang latigo ng pagsisisi at sakit
Ang humampas sa kanyang dibdib. 8 taon. 8 taon siyang wala sa buhay ng batang ito. 8 taon na pinalampas niya. Gagawin ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa emosyon. Kahit ano, ibibigay ko ang lahat. Tumingin sa kanya si Liwayway at sa unang pagkakataon mula nang magkita sila ulit, nakita niya ang isang bahid ng lamat sa matigas nitong maskara. Isang lamat ng purong desperasyon. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa iyo, Bughaw. Ang kailangan ko lang ay ang dugo mo. Dinala siya sa isang laboratorio. Ang pagkuha ng dugo ay mabilis at halos walang sakit. Ngunit para kay Bughaw, ang bawat patak na pumuno sa vial ay isang panalangin. Sana maging sapat. Sana mabigyan siya ng pagkakataong itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ilang oras silang naghintay sa isang maliit at tahimik na waiting room. Walang nagsasalita. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi nila masabi, ng mga tanong na hindi nila matanong. Para kay Bughaw, gusto niyang magtanong tungkol sa 8 taon na nawala. Tungkol kay Sinag, tungkol sa 3 pang bata sa parke, tungkol sa kanya. Ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras. Sa wakas, bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Reyes. Tumingin ito sa kanilang dalawa. Ang mukha ay seryoso. Napigil ni Bughaw ang kanyang paghinga. Mr. De Leon, panimula ng doktor. Tiningnan na namin ang resulta ng inyong compatibility test. Huminto ito sandali, na nagdulot ng isang nakakabinging tensyon sa silid. Ikaw ay isang perfect match. Ikaw ang tanging pag-asa ng bata. Nakahinga ng maluwag si Bughaw, isang pakiramdam ng labis na pasasalamat ang bumalot sa kanya. Ngunit nang tumingin siya kay Liwayway, wala siyang nakitang kagalakan sa mukha nito. Ang nakita niya ay isang komplikadong emosyon, isang bakas ng ginhawa na nababalutan ng isang mas malalim na lungkot. Dahil ang balitang ito, bagamat isang himala, ay nangangahulugan din na ang taong pinakakinamumuyuhian niya sa mundo ang siyang magiging bayani sa buhay ng kanyang anak. Ang kanilang mga landas ay opisyal ng magkakabuhol muli sa paraang hindi na nila maaaring takasan. Ang balita na si Bughaw ang tanging pag-asa ni Sinag ay isang mapait na himala. Para kay Liwayway, ito ay parang pagtanggap ng isang susi na magbubukas ng pinto palabas ng impyerno, ngunit ang susi ay hawak ng demonyong nagtulak sa kanya roon. Ang ginhawang naramdaman niya ay agad na nilamon ng isang mas malalim na pagkabalisa. Ang pagiging dependent kay Bughaw ay ang huling bagay na nanaisin niya sa mundo. Gabi na. Ang mga ilaw sa pasilyo ng ospital ay malalamlam at ang katahimikan ay binabasag lamang ng paminsan-minsang pag-ubo o mahinang pag-iyak mula sa mga silid. Nakaupo si Liwayway sa isang bench sa labas ng kwarto ni Sinag, pagod ang katawan at isip. Katatapos lang niyang kausapin sa telepono si Elena para kumustahin ang 3 pa niyang anak. Sinabi niyang maayos ang lahat, isang kasinungalingan para hindi na ito mag-alala. Habang nakapikit siya sandali, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa itaas. May tumayo sa kanyang harapan. Ang amoy ng isang mamahaling pabango at ang kintab ng sapatos na katad ang unang napansin niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harap niya ang isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na, nakasuot ng isang plansadong barong. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya ito nakita sa loob ng halos 9 na taon, ngunit kahit kailan ay hindi niya malilimutan ang mukhang iyon. Don Ricardo de Leon, ang ama ni Bughaw, ang arkitekto ng kanyang pagkasira. Magandang gabi, Hiha, bati nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Hindi sumagot si Liwayway. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay agad na naging alerto. Handang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak
mula sa anumang panganib na dala ng lalaking ito. Diretsuhin na natin ang usapan, Dr. Alcantara, sabi ni Don Ricardo. Tila ba isa silang kasosyo sa negosyo. Nakarating sa akin ang balita. Ang anak ko ang donor. At syempre, bilang isang De Leon, hindi namin tatalikuran ang aming responsibilidad. Isang mapaklang namangiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. Responsibilidad? Ngayon niyo lang naalala ang salitang yan? Hindi natinag si Don Ricardo. Ako ay isang praktikal na tao. May problema at may solusyon. Ang anak mo ay nangangailangan ng pinakamagaling na mga doktor, ng pinakamagaling na pasilidad. Lahat yan ay kayang-kaya kong ibigay. May inilabas itong isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Lahat ng gastusin sa ospital, mula sa operasyon hanggang sa recovery. Sagot ko na, ililipat natin siya sa pinakamahal na suite dito. Kukunin natin ang serbisyo ng mga doktor mula pa sa ibang bansa kung kinakailangan. Tumingin si Liwayway sa envelope, puno ng pagdududa. Alam niyang may kapalit. Laging may kapalit. Ano ang gusto niyo? Ngumiti si Don Ricardo. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang simpleng kasunduan. Inilabas niya mula sa envelope ang isang makapal na dokumento at isang mamahaling pluma. Inilapag niya ito sa bakanting upuan sa tabi nila. Pagkatapos ng operasyon, kapag magaling na ang bata, hindi man lang nito masabi ang pangalan ni Sinag. Lalagdaan mo ang kasunduang ito. Isang kasunduan na nagsasabing wala kang anumang habol sa pamilyang De Leon, na hindi mo na muling guguluhin ang buhay ng anak ko. Aalis kayo sa lugar na ito at magsisimula ng bagong buhay sa ibang lugar, malayo sa amin. Bibigyan kita ng sapat na pera para hindi mo na kailanman problemahin ang pagtatrabaho. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway, hindi makapaniwala. Ang alok ay hindi isang tulong. Ito ay isang insulto, isang transaksyon. Binibili nito ang kanyang pananahimik. Binibili nito ang karapatan ng kanyang anak. Ang anak ko ay hindi negosyo, Mr. De Leon, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. Huwag kang maging sentimental, hiha. Ito ang pinakamagandang solusyon para sa lahat, sabi ng matanda. Walang bahid ng emosyon. Sa sandaling iyon, isa pang figura ang lumitaw mula sa dilim ng pasilyo at tumabi kay Don Ricardo. Isang babaeng maganda, nakasuot ng eleganteng bestida. Si Marikit Solano. Ang babaeng ipinalit sa kanya ni Bughaw. Liwayway, sabi ni Marikit. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Sinusubukan lang naming tumulong para rin naman ito sa kapakanan ng anak mo. Ang pagdating ni Marikit ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Ang makita silang dalawa na magkasama, nag-aalok ng isang demonyong kasunduan ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Napatingin si Liwayway kay Marikit at sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay isang malamig na ningning ng tagumpay. Muling nagsalita si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang negosasyon. Iniwan niya ang kontrata at pluma sa upuan. Mayroon kang 24 na oras para magdesisyon. Pag-isipan mong mabuti. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dungmi sa ilalim ng sapatos nito. Ang buhay ng bata o ang pride mo. At pagkatapos, tumalikod na sila at naglakad palayo. Ang tunog ng kanilang mga mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Iniwan si Liwayway na nakatayo roon. Nanlalamig, nanginginig, at pakiramdam ay nasasakal sa isang mundong walang awa. Sa kanyang harapan, ang kontrata ay parang isang hatol na naghihintay na lang ng kanyang pirma. Ang mga salitang perfect match
ay dapat sana'y nagdulot ng purong kagalakan kay Bughaw. At sa isang banda, nagdulot nga. Ang kaalamang siya ang makapagliligtas sa buhay ng kanyang anak ay isang pakiramdam na hindi mapapantayan ng anumang tagumpay sa negosyo. Ito ay isang pagkakataon, isang biyaya para simulan ang pagtubos sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib ay agad na nilanta nang makita niya ang reaksyon ni Liwayway. Matapos ang balita, inaasahan niyang makikita kahit ang isang maliit na bahid ng pasasalamat o kahit man lang ginhawa sa mukha nito. Ngunit wala. Ang nakita niya ay isang pader na mas mataas at mas malamig pa kaysa dati. Sa sumunod na araw, sinubukan niyang lumapit. Nagdala siya ng pagkain. Nagtanong siya kung may kailangan ito. Ngunit ang bawat pagsubok niya ay sinalubong ng mga matatabang na sagot at ng mga matang pilit na umiiwas sa kanya. "Kumain ka na ba?" Tanong niya isang umaga habang nagbabantay sila sa labas ng silid ni Sinag. "Oo," sagot nito nang hindi tumitingin. "May kailangan ka ba? Tubig? Kape?" Wala. Para siyang nakikipag-usap sa isang pader na yelo. At ang pinagtataka niya, mas naging malala ito matapos ang pagbisita ng kanyang ama sa ospital. Isang bagay na nalaman niya mula sa mga nurse. Mayroong mali. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit ngayon pa ito lalong lumalayo? Ngayong kailangan nilang magtulungan para sa kanilang anak. Dala ng pagdududa, nagpasya si Bughaw na umuwi sa mansyon ng mga De Leon para kausapin ang kanyang ama. Kailangan niyang malaman kung ano ang pinag-usapan nito at ni Liwayway. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ama sa malawak nitong pag-aaral, nakaupo sa likod ng antigong mesa nito na gawa sa nara. Kalmado itong nagbabasa ng dyaryo na para bang walang anumang krisis na nagaganap. "Papa," panimula ni Bughaw, "nag-usap daw kayo ni Liwayway sa ospital." Itinupi ni Don Ricardo ang dyaryo at ipinatong sa mesa. "Oo, kinamusta ko lang ang sitwasyon at tiniyak kong hindi magiging problema ang pera." "May iba pa ba kayong pinag-usapan?" Diretsong tanong ni Bughaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ama, naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. "Wala nang iba," sagot ng matanda, masyadong mabilis. "Huwag kang mag-alala, anak. Ang mahalaga ay ang operasyon. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol." Ang salitang kontrol ay nag-iwan ng hindi magandang lasa sa bibig ni Bughaw. Paalis na sana siya nang biglang tumunog ang telepono ni Don Ricardo. Nakita niya ang pangalan sa screen, Marikit. "Excuse me," sabi ng kanyang ama at sinagot ang tawag. Tumalikod sa kanya na para bang may itinatagong sekreto. Dahil bahagyang nakabukas ang pinto ng pag-aaral, nagpasya si Bughaw na maghintay sa labas. At doon, sa katahimikan ng pasilyo, narinig niya ang mga salitang magsisimula ng paggiba sa kanyang mundo. "Oo, Marikit, nakausap ko na siya," sabi ni Don Ricardo sa telepono. Ang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig. "Huwag kang mag-alala, tiyakin mo lang na hindi magbabago ang isip ng babaeng yon. Kung kailangang takutin, gawin mo. Katulad ng ginawa natin 8 taon na ang nakalipas, kailangan nating kontrolin ang sitwasyon. 8 taon na ang nakalipas. Kontrolin ang sitwasyon." Ang mga pariralang iyon ay parang kulog na dumagundong sa isipan ni Bughaw. Ang kanyang dugo ay biglang nanlamig. 8 taon na ang nakakaraan. Iyon ang panahon ng kanilang paghihiwalay. Ang panahon kung kailan ipinakita sa kanya ni Marikit ang mga ebidensya, mga litrato ni Liwayway na may kasamang ibang lalaki, mga pekeng text messages, mga ebidensyang sumira sa kanyang tiwala at nagtulak sa kanya palayo. Biglang may pumasok sa kanyang isipan, isang lumang alaala na matagal na niyang kinalimutan. Isang gabi,
bago pa man mangyari ang lahat, habang nagiinuman sila ni Marikit. Lasing na ito at nagrereklamo tungkol sa kanyang pamilya. Nakakainis, sabi noon ni Marikit. Lagi na lang bukang bibig ng mga tita ko ang pinsan kong yon sa probinsya. Matalino raw, magiging doktora raw. Masyadong matalino para sa kanyang ikabubuti. Isang pinsan sa probinsya na magiging doktora. Si Liwayway ay galing sa probinsya. Si Liwayway ay isang doktora. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Ang pagbisita ng kanyang ama. Ang biglaang paglamig ni Liwayway. Ang pag-uusap sa telepono. Ang alaala tungkol sa pinsan ni Marikit. Hindi na niya hinintay na matapos ang tawag. Mabilis, ngunit tahimik siyang naglakad pabalik sa loob ng pag-aaral. Sa kanyang pagpasok, kasalukuyang ibinababa ni Don Ricardo ang telepono at nakatayo sa tabi nito na tila kadarating lang mula sa terrace ay si Marikit, may hawak na kupitan ng alak. Bughaw, andyan ka pa pala, sabi ni Marikit ngumingiti. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Bughaw, hindi pinansin ni Bughaw ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marikit, malamig at matalim. Marikit, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Sino ang pinsan mo sa probinsya? Nagulat si Marikit. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Anong pinagsasabi mo? Ang pinsan mong magiging doktora, pagpapatuloy ni Bughaw, lumalapit sa kanya. Ang pinsan mong kinaiinggitan mo, ang pinsan mong si Liwayway Alcantara, tama ba ako? Sinubukan ni Don Ricardo na namagitan. Bughaw, ano ba itong kabaliwan na ito? Huwag kang makialam dito pa. Sigaw ni Bughaw, hindi inaalis ang tingin kay Marikit. Natahimik si Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Ngunit habang tumatagal ang titig ni Bughaw, ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanuksong galit. Tila ba sumuko na siya sa pagpapanggap. Ngumiti siya. Isang niya ang ngiting mapangasar at puno ng lason. Itinaas niya ang kanyang baba. Tila ba ipinagmamalaki ang kanyang kasalanan. Oo, Bughaw, sabi niya. Ang bawat salita ay parang patalim na tumusok sa puso ni Bughaw. Pinsan ko si Liwayway at ako mismo ang tumulong sa papa mo na sirain ang buhay niya. Ang pag-amin ni Marikit ay hindi isang patalim na tumusok sa puso ni Bughaw. Ito ay isang bomba. Isang bomba na sumabog sa loob ng pag-aaral ng mansyon, winasak ang bawat pundasyon ng katotohanang alam niya. At iniwan siyang nakatayo sa gitna ng nagbabagang guho ng kanyang buhay. Pinsan ko si Liwayway at ako mismo ang tumulong sa papa mo na sirain ang buhay niya. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang ngiti sa mukha ni Marikit. Ang katahimikan ng kanyang ama. Lahat ay isang pagkumpirma sa isang malagim na katotohanan. Ang 8 taon ng kanyang pagsisisi, ng kanyang pangungulila, ay itinayo sa pundasyon ng isang napakalaking kasinungalingan. Ang unang yugto ng pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Humarap siya sa kanyang ama, ang taong iginagalang niya, ang taong sinunod niya, ang taong sumira sa kanya. Bakit? Tanong ni Bughaw. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Bakit pa? Para sa'yo, anak, sagot ni Don Ricardo. Hindi man lang nagbago ang tindig, walang pagsisisi. Para protektahan ka mula sa isang babaeng hindi mo kalibel, isang gold digger na sisirain lang ang pangalan ng pamilya natin. Proteksyon? Sumabog si Bughaw. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong silid. Tinatawag niyong proteksyon ang pagsira sa buhay ng babaeng pinakamamahal ko?
Ang paglayo sa akin sa sarili kong mga anak. Mga anak na hindi mo sana malalaman kung hindi dahil sa sakit. Ganti ng matanda. At kasalanan niyo kung bakit hindi ko sila nakilala. Sigaw ni Bughaw. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Lumapit siya sa kanyang ama. Ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na para sunugin ang buong mansyon. Inalisan niyo ako ng 8 taon, 8 Pasko, 8 kaarawan. Ninakaw niyo sa akin ang pagkakataong makita ang unang hakbang nila, marinig ang unang salita nila. At para saan? Para sa pangalan ng pamilya? Para sa pera? Tumingin siya kay Don Ricardo na may pagkasuklam. Tapos na ako. Ayoko nang maging bahagi ng pamilyang ito. Ayoko ng pera niyo. Ayoko ng pangalan niyo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga salita ay pinal at hindi na mababawi. Simula sa araw na ito, wala na kayong anak. Tumalikod siya. Hindi na nilingon pa ang nagulat na mukha ng kanyang ama o ang natatakot na anyo ni Marikit. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, bawat hakbang ay isang pagtalikod sa lahat ng kanyang nakaraan. Mayroon lang siyang isang misyon, ang mahanap si Liwayway. Ang sabihin sa kanya ang lahat, ang humingi ng tawad, kahit pa alam niyang huli na ang lahat. Ang kontrata ni Don Ricardo ay nasa loob ng bag ni Liwayway, ngunit ang bigat nito ay nasa kanyang puso. Buong araw, para siyang isang kaluluwang ligaw. Naglalakad sa mga pasilyo ng ospital, ang isip ay lumilipad. Ang buhay ng anak niya o ang kalayaan niya, isang tanong na walang tamang sagot. Habang nakaupo siya sa isang sulok, sinusubukang magnilay-nilay, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang nurse mula sa Pediatric Intensive Care Unit o PICU. Dr. Alcantara, kailangan po kayong pumunta rito. Agad-agad po. Ang tono ng boses ng nurse, kalmado ngunit apurahan, ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Mabilis siyang tumakbo. Ang bawat hakbang ay isang panalangin. Pagdating niya sa labas ng PICU, ang tanawin sa loob ay isang bangungot. Ang kama ni Sinag ay pinalilibutan ng mga doktor at nurse. Ang mga monitor ay tuloy-tuloy na tumutunog sa isang nakakabahalang alarma. His BP is dropping fast, sigaw ng isang doktor. His oxygen saturation is at 85 and still falling. Prepare for intubation. Napatakip si Liwayway sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Si Liwayway na ina, ang gustong sumugod sa loob, yakapin ang kanyang anak. Ngunit si Dr. Alcantara ay nanatiling nakatayo sa labas, nanonood, naiintindihan ang bawat salitang medikal, at ang bawat salitang yon ay isang punyal sa kanyang puso. Isang doktor ang lumabas para kausapin siya. Liwayway. His condition suddenly worsened. Nagkakaroon siya ng internal bleeding. We need to stabilize him but we need to do the transplant as soon as possible. Bawat oras ay mahalaga. At pagkatapos, isinara nila ang kurtina. Iniwan siyang mag-isa sa labas, nakatingin sa isang puting tela na naghihiwalay sa kanya mula sa kanyang nag-aagaw buhay na anak. Lahat ay gumuho, ang kanyang katatagan, ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kaluluwa. Humagulgol siya, isang iyak na walang tunog, isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong pagod na pagod ng lumaban. Nag-iisa siya. Sa huli, siya lang ang mag-isang lumalaban para sa kanyang mga anak. Walang bughaw, walang pamilya, tanging siya at ang isang imposibleng desisyon. Sa gitna ng kanyang desperasyon, ang kanyang nanginginig na kamay ay pumasok sa kanyang bag at kinuha ang envelope ni Don Ricardo. Binuksan niya ito. Ang kontrata, ang pluma, ang alok ng demonyo, ang buhay ng bata, o ang pride mo,
Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Don Ricardo. Ngayon, hindi na ito tungkol sa pride. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Kung ang pagpirma sa papel na ito ang magbibigay kay Sinag ng pinakamagaling na pagkakataon para mabuhay, gagawin niya. Kahit ang kapalit ay ang kanyang sariling kaluluwa. Sa sahig ng ospital, habang ang mga luha ay tumutulo sa papel, itinaas niya ang pluma. Sa kabilang dulo ng mahabang pasilyo, bumukas ang pinto ng elevator. Isang lalaki ang humahangos na lumabas. Ang damit ay gusot. Ang mukha ay puno ng desperasyon. Si Bughaw. Hawak niya ang kanyang telepono na para bang ito ang pinakamahalagang ebidensya sa mundo. Nakita niya siya. Nakita niya si Liwayway na nakaluhod sa sahig, wasak, nag-iisa, at hawak ang isang pluma na nakatutok sa isang dokumento. Isang pulgada na lang mula sa pagpirma na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang bawat metro ng pasilyo ay parang 1 kilometro. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong ng pagsisisi. Tumatakbo si Bughaw, hindi bilang isang CEO na naghahabol ng isang deal, kundi bilang isang taong naghahabol sa huling hibla ng pag-asa. Hawak niya sa kanyang kamay ang telepono, isang sandata laban sa 8 taon ng kasinungalingan. At pagkatapos ay nakita niya ito, ang tanawing sumira sa kung ano pa ang natitira sa kanyang puso. Si Liwayway, nakaluhod sa sahig, ang balikat ay nanginginig sa pag-iyak, wasak, talunan. At sa kanyang kamay, isang pluma, nakatutok sa isang kontrata, handa nang isuko ang lahat. Huwag! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng desperasyon, puno ng babala. Mabilis siyang tumakbo sa huling ilang metro at sa isang iglap, inagaw niya ang pluma mula sa nanginginig nitong kamay. Huwag mong pirmahan yan, Liway. Pakiusap. Nasa bingit na siya ng pagsuko. Ang dulo ng pluma ay halos dumampi na sa papel. Isang pirma na lang, isang pirma para sa buhay ni Sinag. Huwag! Nagulat siya sa sigaw. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, isang kamay ang mabilis na dumampot sa pluma. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Si Bughaw, humahangos, ang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi niya pa nakikita rito dati. Hindi galit, hindi pagmamataas, kundi purong takot. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Liwayway, ang kanyang boses ay basag. Hahayaan mo na lang bang mamatay ang anak mo dahil lang sa pride mo? Hindi ito tungkol sa pride. Ganti ni Bughaw. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ito ay tungkol sa kasinungalingan. Lahat ng ito, Liway. Lahat ng 8 taon, isang malaking kasinungalingan. Hindi maintindihan ni Liwayway. Wala akong panahon para sa mga laro mo, Bughaw. Nag-aagaw buhay ang anak natin. Alam ko, sabi ni Bughaw. Ang boses niya ay desperado. Alam ko. At wala rin akong panahon para magpaliwanag. Hindi siya nagsalita. Sa halip may kinalikot siya sa kanyang telepono. Isang audio file. Pagkatapos ay iniabot niya ito sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. Pakinggan mo. Pakiusap, Liway. Bago ka gumawa ng kahit anong desisyon, pakinggan mo muna to. Para sa akin. Para sa atin. Nag-aalangan si Liwayway. Ngunit ang desperasyon sa mga mata ni Bughaw ay totoo. Kinuha niya ang telepono. Ipinatong niya ito sa kanyang tainga. Ang ingay ng ospital ay unti-unting nawala. At pagkatapos ay narinig niya isang recording, ang boses ni Don Ricardo, ang boses ni Marie Kit. Tiyakin mo lang na hindi magbabago ang isip ng babaeng iyon. Katulad ng ginawa natin 8 taon na. Ang nakalipas, kailangan nating kontrolin ang sitwasyon. Narinig niya ang boses ni Bughaw, nagtatanong tungkol sa isang pinsan. At pagkatapos, ang boses ni Marikit. Malinaw,
mapang-asar, at puno ng kamandag. Oo, Bughaw, pinsan ko si Liwayway, at ako mismo ang tumulong sa papa mo na sirain ang buhay niya. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa isipan ni Liwayway. Ang bawat salita ay isang pira-pirasong bubog na sumusugat sa kanyang pandinig, sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Ang mga litrato, ang mga text messages, ang biglaang paglamig ni Bughaw, ang pagtalikod nito, lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng gabing hindi siya makatulog, lahat ay isang palabas. Isang gawa-gawang kwento na isinulat ng mga taong pinagkatiwalaan niya at ng pamilya ng lalaking minahal niya, ang kanyang pinsan, si Marikit. Dahan-dahang ibinaba ni Liwayway ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Tumingin siya kay Bughaw. Ang kanyang mga mata ay blanko. Sinusubukang iproseso ang isang katotohanang mas masakit pa sa pag-abandona. Dahil hindi lang pala siya iniwan, siya ay sinadyang sirain. Ang pader na 8 taon niyang itinayo para protektahan ang kanyang sarili ay hindi lang nagkaroon ng lamat. Ito ay gumuho, dinurog, at naging abo sa isang iglap. Bago pa man makapagsalita ang sinuman sa kanila, bumukas ang pinto ng PQ. Lumabas ang isang nurse, nagmamadali. Mr. De Leon, Dr. Alcantara, handa na po ang operating room. Kailangan na po nating simulan ang procedure para kay Mr. De Leon. Ang realidad ay bumalik na parang isang malakas na sampal. Si Sinag, ang kanilang anak. Tumingin si Bughaw kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ng pagsisisi, at ng isang bagay na higit pa roon. Walang paghingi ng tawad, walang pagmamakaawa para sa kapatawaran. Ang naroon lang ay isang tahimik na pangako. Hinawakan niya ang kamay nito, isang dampi na puno ng bigat ng 8 taong nawala. Iligtas natin ang anak natin, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Pagkatapos ay binitawan niya ito at sumunod sa nurse. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa pasilyo. Ang kontrata ay nasa sahig, nakakalat. Ang pluma ay nasa isang tabi. At ang katotohanan, ang buo, masakit at nakakawasak na katotohanan ay nasa kanyang harapan. Pinanood niyang isara ang malaking pinto ng operating room, nilalamon si Bughaw sa loob. Ang lalaking akala niya ay ang kontrabida sa kanyang kwento. Ang lalaking ngayon niya lang nalaman na biktima rin pala. Naiwan siyang mag-isa, hindi na sa dilim ng kasinungalingan, kundi sa ilalim ng isang nakakasilaw at brutal na liwanag ng katotohanan. Ang pagsara ng pinto ng operating room ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang kontrata ng mga De Leon ay nakakalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Isang testamento sa isang laban na hindi na niya kailangang ipagpatuloy. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahaba sa buong buhay niya. Naupo siya sa isa sa mga malamig na upuan sa waiting area. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang utak ang boses ni Marikit mula sa recording. Ang bawat salita ay isang piraso ng salamin na humihiwa sa kanyang mga alaala. Ipinapakita ang tunay na kulay sa likod ng bawat pangyayari. 8 taon na ang nakalipas. Ang galit na inilaan niya para kay Bughaw sa loob ng napakaraming taon ay biglang nawala ng direksyon. Paano ka magagalit sa isang taong biktima rin pala? Oo, naging mahina si Bughaw. Nagpadala siya sa kasinungalingan. Hindi siya nagtiwala. Ngunit ang tunay na mga ahas sa kanilang paraiso ay ang kanyang sariling ama at ang babaeng pinsan niya mismo. Habang tumatakbo ang orasan sa pader, ang galit ni Liwayway ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Isang kalungkutan hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin kay Bughaw, para sa 8 taon na ninakaw sa kanila,
para sa pamilyang sanay na buo nila, para sa isang pag-ibig na sinadya at brutal na winasak. Napagtanto niya na ang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng 8 taon ay hindi lang ang sakit ng pag-iwan sa kanya. Ito ay ang bigat ng puot. Ang pagkamuhi ay parang isang lason-lason na dahan-dahan niyang iniinom araw-araw. Umaasang ang taong kinamumuhian niya ang mamamatay, ngunit sa huli, siya lang ang nalalason. Ang pagpapatawad, dati para sa kanya, ang salitang iyon ay isang senyales ng kahinaan. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa waiting area, naghihintay ng balita tungkol sa 2 pinakamahalagang lalaki sa buhay niya, naiintindihan na niya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ay ang pagpili inabitawan ng isang mabigat na bato para sa wakas ay makahinga ka ng maluwag. Ito ay para sa kapayapaan ng sarili mong kaluluwa. Ito ay para sa kanyang mga anak, para hindi na nila maramdaman ang bigat ng galit ng kanilang ina. Lumipas ang 6 na oras. Ang bawat pagbukas ng pinto ng operating room ay nagpapatayo sa kanya. Sa wakas, isang pamilyar na figura ang lumabas, tinatanggal ang suot na surgical mask. Si Dr. Reyes. Ang mukha nito ay pagod. Ngunit sa ilalim ng mga ilaw ng ospital, nakita ni Liwayway ang isang maliit na ngiti. "Liwayway," sabi ng matandang doktor. Ang boses ay puno ng ginhawa. "The operation was a success. Matagumpay naming naisalin ang bone marrow. Both of them are stable. Nasa recovery room na si Bughaw at si Sinag ay babantayan muna namin ng maigi sa PICU." Ang mga salitang yun ay parang ulan sa isang tigang na lupa. Napahawak si Liwayway sa upuan. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot sa sobrang ginhawa. Ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa purong pasasalamat. "Salamat po, Doc. Maraming salamat po." Matapos niyang masilip si Sinag sa piki na natutulog ng mahimbing at may bahagyang kulay na sa pisngi, naglakad siya patungo sa recovery room. Doon, nakita niya si Bughaw. Nakahiga sa kama. Maputla. May nakakabit na IV sa kanyang kamay. Ang aroganteng CEO ay nawala. Ang natira ay isang taong mukhang mahina at ordinaryo. Isang amang nagsakripisyo para sa kanyang anak. Naupo siya sa silya sa tabi ng kama nito at tahimik na naghintay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Makalipas ang halos 1 oras, dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Bughaw. Ang una niyang nakita, pagmulat niya ay ang mukha ni Liwayway. "Liway!" Ang kanyang boses ay mahina at magaspang. Lumapit si Liwayway. "Huwag ka munang magsalita. Magpahinga ka." Si Sinag." Iyon ang unang tanong na lumabas sa kanyang bibig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. "Maayos na siya. Stable na siya. Nailigtas mo siya, Bughaw." Narinig ang malalim na paghinga ng ginhawa mula kay Bughaw. May namuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. "Salamat sa Diyos." Tinitigan niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at ng isang tanong na hindi niya masabi. At binigyan ni Liwayway ang sagot. "Narinig ko ang lahat, Bughaw," malumanay niyang sabi. "Nalaman ko na." Hinawakan niya ang kamay nito. Isang kilos na ikinagulat nilang pareho. Pareho lang tayong biktima ng isang napakasamang panloloko. Tumingin siya sa mga mata nito at sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, tiningnan niya ito nang walang bahid ng galit. "Pinapatawad na kita, Bughaw." Ang 3 salitang iyon ay parang isang agos na humugas sa lahat ng dumi at sakit na namagitan sa kanila. Nakita ni Liwayway ang pagkabigla sa mukha ni Bughaw na agad na sinundan ng isang emosyon na hindi na nito napiglan. Humagulgol ito,
Hindi na bilang isang makapangyarihang lalaki, kundi bilang isang taong sa wakas ay pinatawad. Nanginginig nitong hinigpitan ng hawak sa kamay ni Liwayway. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. "Salamat, Liway," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Salamat." Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at nakakakabang mga pasilyo ng ospital ay napalitan ng pamilyar na init ng kanilang tahanan sa Baryo Amihan. Ang tunog ng mga monitor at alarma ay napalitan ng pinakamatamis na musikang alam ni Liwayway, ang malakas na halakhak ni Sinag. Mula sa bintana ng kanilang kusina, pinanood niya ang kanyang panganay na buong siglang nakikipaghabulan sa kambal sa kanilang bakuran. Malusog na ito, malakas. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng tumubo muli at ang kulay sa kanyang mga pisngi ay kasing sigla ng mga bulaklak ng gumamela sa kanilang hardin. Isang buhay na testamento ng isang himala. Isang himala na may pangalang Bughaw. Sa simula, ang pananatili ni Bughaw sa kanilang bahay ay naging ilap at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit pinatunayan niyang ang kanyang pagbabago ay hindi lamang sa salita. Ito ay nasa gawa. Isang linggo pagkatapos mailabas ng ospital si Sinag, ibinigay ni Bughaw ang isang balitang ikinagulat ng buong mundo ng korporasyon, ngunit hindi ni Liwayway. Nag-resign ito bilang CEO ng De Leon Corporation. "Nagtayo ako ng isang imperyo, pero wala naman akong tahanan," sabi nito sa kanya isang gabi. "Panahon na para itayo ko muna ang tahanan ko." At iyon nga ang ginawa niya. Nakita ni Liwayway kung paano ang dating makapangyarihang CEO na kayang magpatakbo ng isang kumpanyang may libu-libong empleyado ay nahirapan sa simpleng pagpapalit ng diaper ni Hiraya. Napangiti siya habang inaalala ang eksenang iyon. Si Bughaw na halos maligo sa baby powder at si Hiraya na tuwang-tuwa sa kalituhan ng kanyang ama. Hindi siya tumulong noon, hinayaan niya lang ito dahil alam niyang kailangan nitong matutunan ang lahat ng bagay na pinalampas nito sa loob ng 8 taon. Nakita niya ang walang katapusang pasensya nito habang tinuturuan si Tala sa kanyang assignment sa math, isang subject na kinaiinisan ng bata. Nakita niya kung paano nito binuhat si Ulan sa kanyang balikat para maabot nito ang pinakamataas na bunga ng bayabas sa kanilang puno. At higit sa lahat, nakita niya ang paraan ng pagtingin nito kay Sinag, isang tingin na puno ng pagmamahal, paghanga, at isang tahimik na pasasalamat. Unti-unti, ang yelo sa puso ni Liwayway ay tuluyang natunaw. Ang mga pader na kanyang itinayo ay hindi na niya kailangan. Dahil ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang Bughaw na umalis noon. Ito ay isang bagong tao. Isang ama, isang kaibigan, isang hapon habang mahimbing na natutulog ang mga bata. Naupo silang dalawa sa maliit na beranda. Pinapanood ang paglubog ng araw. Matagal silang hindi nagsalita. Kapwa kontento sa tahimik na samahan. Masaya sila. Basag ni Bughaw sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nasa mga laruan na naiwang nakakalat sa damuhan. "Oo," sagot ni Liwayway. "Masaya sila dahil kompleto na sila." Tumingin si Bughaw sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Liwayway. "At ikaw, Liway, masaya ka na ba?" Huminga ng malalim si Liwayway. Nilalasap ang sariwang hangin ng Baryo Amihan. "Natututo ulit akong maging masaya ng buo. Araw-araw, unti-unti." Ngumiti si Bughaw, isang ngiting totoo at walang bigat. "Sapat na sa akin yan." Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang magarbong kasalan o mga engranding pangako. Sa halip, ang bagong kabanata ng kanilang buhay ay nagsimula sa isang ordinaryong linggo ng hapon. Bumalik sila sa parke kung saan nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng parehong puno ng akasya. Ngunit ngayon, wala nang mamahaling sasakyan,
Wala nang nakakagulat na proposal. Ang naroon lang ay isang malaking picnic blanket, isang basket na puno ng pagkain, at 6 na taong masayang nagtatawanan. Pinanood ni Liwayway si Bughaw habang tinutulungan nito si Hiraya sa saranggola nito. Ang parehong saranggola na dati siya lang ang nagpapalipad. Pinanood niya kung paano nito inakbayan si Sinag. Nagkukuwentuhan na parang matalik na magkaibigan. Nang gabing iyon, habang pauwi na sila, ang mga bata ay pagod ngunit masaya. Naglalakad sila nang magkatabi sa ilalim ng mga bituin. Liway, mahinang sabi ni Bughaw. Huminto ito sa paglalakad at humarap sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang init mula sa palad nito ay dumaloy sa kanyang buong katawan. Salamat, sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isang bagong liwayway. Ang paglalaro nito sa kanyang pangalan. Ang lalim ng kahulugan sa likod ng mga salitang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang kilig sa puso ni Liwayway. Isang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Hindi siya sumagot. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngangiting nagsasabi ng lahat. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito habang nagpapatuloy sila sa paglalakad pauwi. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng tahimik na langit ng Baryo Amihan, naramdaman ni Liwayway na sa wakas, pagkatapos ng isang napakahabang gabi, ang binmin ay dumating na. Ang bawat kwento ng pag-ibig ay may kanya-kanyang kabanata. Mayroong kabanata ng matamis na simula, ng mapait na pagsubok, ng masakit na pagwawakas, at kung minsan, ng isang panibagong pagkakataon. Ang kwento ni Liwayway at Bughaw ay nagdaan sa lahat ng iyon. At ngayon, habang isinasara natin ang aklat ng kanilang nakaraan, 2 liham ang nagsisilbing huling pahina. Isang liham para sa hinaharap at isang liham para sa kahapon. Ito ang liham na isinulat ni Bughaw 1 taon matapos ang operasyon. Isang liham na hindi niya ipinadala, ngunit nakatago sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama para balang araw. Kapag handa na ang kanyang mga anak, ay kanila itong mabasa. Para sa aking mga bituin, Sinag, Talaulan at Hiraya, siguro, sa pagbabasa ninyo nito, malalaki na kayo. Siguro, marami na kayong tanong tungkol sa akin, tungkol sa papa ninyo. May mga araw na tinitingnan ko kayo at iniisip kung gaano karaming bagay ang aking pinalampas. Ang unang ngiti ni Sinag, ang unang hakbang ni Tala at Ulan, ang unang salita ni Hiraya. Lahat ng yon ay mga kayamanang hinding-hindi ko na maibabalik. Walang sapat na salita para ipaliwanag ang pagkakamali ko. Naging mahina ako, nabulag ako. At dahil doon, nawala ako sa buhay ninyo sa loob ng 8 taon. Ang 8 taon na yon, ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Gabi-gabi, hinahanap ko kayo sa aking mga panaginip kahit hindi ko pa man alam ang inyong mga pangalan o nakikita ang inyong mga mukha. Ang mama ninyo, siya ang pinakamatapang na taong kilala ko. Siya ang buong tapang na humarap sa mundong iniwan ko sa kanya. Siya ang inyong naging araw at buwan, ang inyong naging lakas at kanlungan. Huwag na huwag ninyo siyang bibigyan ng sakit ng ulo dahil ang bawat patak ng kanyang luha noon ay dahil sa akin. Ang sakit mo, Sinag, anak, ay isang sumpa na naging biyaya. Ito ang nagbukas ng aking mga mata. Ito ang nagdala sa akin pabalik sa inyo. Hindi ko man maibabalik ang kahapon, ipinapangako ko sa inyo ang lahat ng aking bukas. Ibubuhos ko ang bawat araw ng nalalabi kong buhay para patunayang karapat-dapat ako sa tawag na Papa. Mahal na mahal ko kayo, higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Nagmamahal, ang inyong ama, Bughaw. Ang pangalawang liham ay isinulat ni Liwayway, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Isang liham para sa dalagang si Liwayway,
8 taon na ang nakalipas, sa gabing umalis siya palayo sa Maynila. Dala-dala ang isang durog na puso at isang lihim sa kanyang sinapupunan. Para sa sarili ko, 8 taon na ang nakalipas. Alam kong wasak ka ngayon. Alam kong pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa isang madilim na karagatan at ang lahat ng bituin sa langit ay namatay. Hawak mo ang isang lihim na magpapabago sa lahat, ngunit dala mo rin ang isang sakit na halos hindi mo na kayang buhatin. Gusto kong malaman mo na magiging maayos ka. Mahihirapan ka, oo. May mga gabi na iiyak ka hanggang sa wala ng luhang lumabas. May mga araw na gugustuhin mo ng sumuko, ngunit hindi ka susuko. Dahil sa loob mo, sa sinapupunan mo, ay may 4 na maliliit na tibok ng puso na magiging dahilan ng iyong pagbangon. Huwag mong isipin na mahina ka. Ang pag-alis mo ay hindi isang pagkatalo. Ito ay ang pinakamatapang na bagay na gagawin mo. Itatayo mo ang isang paraiso mula sa mga abo ng iyong nakaraan. Magiging doktor ka, magiging ina ka, magiging ama ka, magiging lahat-lahat ka para sa kanila. At balang araw, darating ang isang umaga na hindi mo inaasahan. Ang dilim na matagal mong kinatakutan ay babalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na matatakot dahil ang dilim na yon ang magdadala ng liwanag. Ang sakit ang magiging daan sa paghilom at ang pagpapatawad ang magiging susi sa isang kaligayahang higit pa sa iyong pinangarap. Kaya't tibayan mo ang iyong loob, liwayway, dahil ang gabi ay maaaring mahaba at madilim. Ngunit ang pagsikat ng araw, ang iyong bagong liwayway, ay palaging darating. At ito ay mas magniningning kaysa dati. Nagmamahal, ang babaeng magiging ka. At dito nagtatapos ang kwento ni Naliwayway at Bughaw, isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa hindi pagkakamali, kundi sa pag-alam kung paano magpatawad, kung paano maghilom, at kung paano magsimulang muli, gaano man kadilim ang nakaraan. At yan po ang aral ng ating kwento ngayong araw. Ang pagpapatawad ay isang regalong hindi natin ibinibigay dahil ang isang tao ay karapat-dapat dito, kundi dahil tayo mismo ay karapat-dapat sa kapayapaan. Ang pagbitaw sa bigat ng nakaraan, ang tanging paraan upang makayakap tayo. Isang mas magaan at mas masayang hinaharap. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Naliwayway at Bughaw. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.